Isang tigang na mundo pagkatapos ng post-apocalypse, 200 taon matapos ang pagsabog ng nuclear. Ang matingkad na ilaw ng neon at ang radyasyong nuclear ay muling naghahalo. Isang obra maestra na hango sa laro na may 8.5 na rating, ang Fallout. Ang Season 2 ay opisyal nang bumalik, kayong hindi pa nakapanood ng Season 1. Ay maaari nang manood ngayon para maunawaan ang kwento. Ilalagay namin ang link sa ibaba sa description at comments. At kung napanood na ninyo at naaalala pa ninyo ang nilalaman ng season 1, simulan na natin. Ang misteryo ng nakaraang season ay hindi pa tapos. Matagal nang nawala ang inosensya ng bida na si Lucy. Mula pa noong araw na iyon mula sa bibig ng pinuno ng hukbong pag-aalsa. Nalaman niya ang malupit na katotohanan na ang syudad ng tao na pinaghirapang itayo sa tigang na lupain ay binomba ng nuclear bomb ng sarili niyang ama na si Hank. Pinatay niya ito. Nanumpa si Lucy sa kanyang puso na kahit anong mangyari ay kailangan niyang hanapin ang taong iyon para linawin ang nangyari. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi pa niya nakikita ang taong hinahanap niya. Nakasalubong niya ang isang hindi inaasahang tao sa isang bayan na inabandona. Sino ang mag-aakala na ang sikat na bounty hunter na si Cooper, na kilalang dagul ay nabihag ng mga magnanakaw? Ngunit mukha siyang hindi man lang natatakot, at tila nag-e-enjoy pa sa tanawin sa paligid. Naaalala ni Cooper ang itsura ng bayan na ito bago sumabog ang bomba nuklear. Nang makatayo sa tore ng orasan, nag-alinlangan si Lucy ng matagal. Kahit na si Cooper ay hindi naman mabuting tao, ngunit nakipagtulungan na sila ng ilang beses noon. Naisip niya kung tatakas na lang ba siya mag-isa o mag-iisip ng paraan para iligtas siya. Ang mga bandidong iyon ay mayroon ding dangal. Nang maramdaman nilang sila ay seryosong hinamon at handa ng sumugod, diretsyong nagpaputok si Lucy. Binaril niyang naputol ang lubid na nagtatali kay Cooper. Ang ghoul ay nakalaya na. Pagkatapos, hindi na kailangang kumilos pa si Lucy. Mabilis na naayos ang mga bandido. Lumabas na si Cooper at Lucy ay matagal nang naging pansamantalang magkakampi, dahil gusto rin niyang mahanap si Hank. Bago ang pagsabog ng nuclear, si Hank ay ang katulong ng asawa ni Cooper. Marahil alam niya kung nasaan ang asawa at mga anak ni Cooper ngayon. Nagpatuloy ang dalawa habang nagtatalo, lumalalim sa desyertong tigang. Malinaw na malinaw ang kanilang layunin, ang lungsod ng Las Vegas na pinuntahan ni Hank. Nakatayo sa gilid ng burol, nakatingin sa wasak na lungsod. Ibinunyag ni Cooper ang isang nakakagulat na lihim. Ang mga nuclear bomb na nakatutok sa Las Vegas noon ay aktwal na na-intercept sa ere. Ang pagkaligtas ng lungsod na ito ay hindi dahil sa swerte. Ang balitang ito ay biglang bumagsak at nagpatulala kay Lucy. Kung ang gobyerno ay may kakayahang mag-intercept ng mga nuclear bomb noon pa man, bakit ang ibang mga lungsod ay naging mga guho? Bakit ang ibang mga lungsod ay naging mga guho? Binanggit ni Cooper ang isang mahalagang pangalan, si Robert House. Siya ang pangunahing tauhan sa dating pagpupulong ng Round Table ng Vortex, at isa rin sa mga tunay na nagmaniobra, na nagdulot ng pagdating ng apokalipsis. Naalala niya ang sinabi ko, ang mundo ay palaging minamanipula ng iilang tao. Biglang nanindig ang balahibo ni Lucy. Bumalik ang oras sa 2065, bago ang pagsabog ng nuclear. Noong panahong iyon, si Robert House ay isang tanyag na henyong kapitalista. Ang kanyang kumpanya, ang Dropcode Industry, ay gumagamit ng libo-libong mga robot para palitan ang mga manggagawa kahit tumaas ng husto ang pagganap. Ngunit nagdulot din ito ng galit sa mga manggagawa. Sa paningin ng mga taong ito, ang tinatawag na high-tech ay kumukuha ng kanilang trabaho. Ngunit hindi nila alam na sa pamamagitan ng komplikadong algorithm na sila mismo ang sumulat. Nahulaan ni House ng tumpak ang digmaang nuclear na wawasak sa mundo 12 taon mula ngayon. Upang subukan ang kanyang bagong kagamitan sa pananaliksik, ang koneksyon sa pagitan ng utak at computer, ginamit niya ang malaking halaga ng pera upang akitin ang mga manggagawa na maging eksperimento. Isang kalbong lalaki ang nag-akala na ito ay isa lamang panloloko. Akin na sana siyang sasaktan para nakawin ang pera. Hindi inaasahan na biglang inatake ni House at itinulak ng malakas ang device sa leeg ng lalaki. Pagkatapos nito, nagbago ng matindi ang tingin ng kalbong trabahador. Hindi niya na nakontrol at sinugod niya para patayin ang kasabwat niya. Nang matapos, tinitigan niya si House ng may puot sa mata. Nang mapagtanto niyang nakawala na ito sa kontrol niya, wala nang nagawa si House kundi itaas sa pinakamataas na setting ang device. Ang ulo niya kasama ang device ay agad na sumabog at naging dugo at laman. Lihim na nagpasalamat si House, mabuti na lang at nag-iwan siya ng panlaban noong dinisenyo niya ito.
Habang bumabalik sa kasalukuyan, sina Lucy at Cooper ay naglalakbay sa isang tigang na bangin. At biglang nakakita ng isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada sa unahan. Sa menu, iisa lang ang kanilang inaalok na pagkain na tinatawag na flea soup. Nagkunwari si Lucy na umorder ng isang mangkok, ngunit ang layunin niya ay tanungin ang may-ari tungkol sa kinaroroonan ni Hank. Gayunpaman, ang impormasyong ibinigay ng matandang babae ay magkasalungat. Sinabi lang niya na kinuha ni Hank ang kanyang anak, at hindi niya alam kung buhay pa ito o patay na sila, kaya nagpatuloy ang dalawa sa direksyong itinuro ng may-ari. Ang layunin ng magka-partner na ito ay magkaiba na mula pa sa simula. Gusto lang ni Cooper na barilin si Hank para makaganti, ngunit iginiit ni Lucy na dalhin ang kanyang ama sa hustisya. Nais niyang patunayan na kahit sa panahon ng pagbagsak ng moralidad na ito, ang anumang krimen ay may sariling pamantayan ng paghatol. Hindi sumagot si Cooper at itinutok ang tingin sa billboard sa gilid ng kalsada. Ang pangunahing aktor sa poster ng pelikula ay siya noong kabataan pa. Muli na namang napabalik ang isip ni Cooper. Bago ang pagsabog ng nuclear na aksidenteng narinig niya ang plano ng pagwasak. Ang asawa ko pala ay lihim na nakikipag-usap sa isang misteryosong organisasyon para ay market ang mga apocalypse bunker ng kumpanya. Nagpaplano pa sila ng lihim na pagpapasabog ng nuclear bomb. Ito ay nagdulot ng matinding pag-aalinlangan kay Cooper. Hindi niya maisip kung ano ang magiging itsura ng mundo kapag nagkaroon ng nuclear disaster, kaya lihim niyang ibinalita ito kay Agent Moldaver ng gobyerno. Pinahalagahan ng kabilang panig ang pagiging bituin ni Cooper. Umaasa silang maaari siyang maging especially iya, sundan ng asawa niya sa Las Vegas at lapitan ng bilyonaryong si Tian. Si Robert House, ang taong naghula tungkol sa pagsabog ng nuklear, para imbestigahan ang eksaktong oras ng pagsisimula ng digmaan. Hindi agad pumayag si Cooper, ngunit nang makauwi siya, patuloy na nagbabalita sa radyo ng mga hula tungkol sa nalalapit na pagtatapos ng digmaan. Sa wakas ay gumawa ng desisyon si Cooper. Iyon ay ang itago ito sa kanyang asawa at mag-isa niyang harapin ang landas ng pagliligtas sa mundo. Bumalik sa kasalukuyan, lumapit sina Cooper at Lucy sa isang napakalaking bakal na tarangkahan. Ito ang Bunker BLG. 24, ngunit matagal na itong inabandona. Tanging natira ay walang hanggang kadiliman at nakamamatay na katahimikan. Nakita ni Cooper sa lupa ang mga bakas ng tao na naroon na. Hinala niya na baka si Hank iyon na kanilang hinahanap. Kaya naman walang pag-aalinlangan siyang pumasok sa elevator. Mabilis na nakapasok ang dalawang tao sa loob ng bunker. Naalala nila ang mahinang ilaw na nakita nila sa lupa na puno ng mga tuyong bangkay. Yumuko si Cooper para suriin ng mabuti at napansin na pagkatapos ng bawat bangkay ay may nakakabit na electronic device. Malinaw na ang bunker na ito ay may kaugnayan sa henyong negosyanteng nagngangalang House. Hindi ko inakala na pagkatapos ng nuclear explosion ay sinusubukan pa rin ng kabilang panig ang control device ng tao. Gusto ni Lucy na tingnan ang data sa computer pero nalaman niyang may nagtanggal na ng hard drive. Sa sandaling iyon, may aninong nagpakita sa pader. Nang lumapit para tingnan, anak pala iyon ng may-ari ng roadside eatery. Nakita na lang na bigla siyang nagpanik at sumigaw na gusto na niyang umuwi. Ang resulta, sa susunod na segundo, sumabog ang ulo niya at naging dugo at laman. Agad na naunawaan ni Cooper ang katotohanan na kinuha ni Hank ang anak ng may-ari ng bar para gawin itong subject ng eksperimento. Malinaw na ang kabilang panig ay nakatutok na rin sa device na may kakayahang kontrolin ang kilos ng iba. Sa oras na ito, nakarating na si Hank sa punong himpilan. Ang hawak niya ay ang nawawalang hard drive mula sa Vault 24. Pagkatapos niyang habarin ang mabigat na power armor at magbihis ng formal na suit, tila bumalik siya sa pagiging isang assistant, puno ng enerhiya at nasa rurok ng kanyang karera. Bago mangyari ang pagsabog ng nuclear, siya ay nag-uulat ng may kumpiyansa ng kanyang plano sa kanyang dating superior. Ngayon, hawak na niya ang datos tungkol sa kagamitang nagkokontrol sa pag-uugali ng tao mula sa Silo 24, at ang laboratoryong ito ay magaling din sa pagpapaliit ng mga bahagi. Nagbigay si Han ng isang baliw na ideya, kung pagsasamahin ng dalawang uri ng teknolohiyang ito, makakagawa sila ng pinakamakapangyarihang sandata na kayang kontrolin ng sinuman mula sa malayo. Sa panahong iyon, ang buong wasak na mundo ay luluhod sa kanyang paanan. Hindi pa natin pinag-uusapan kung magtatagumpay ba ang plano ni Hank o hindi. Sa ngayon, ang mundo sa ilalim ng lupa ay nagkakagulo na rin. Nasira ang water processing chip ng Silo 33, at abala si manager na si Betty.
Ang mga nakapanood ng nakaraang season ay malamang na nakakaalala sa kanya, galing siya sa misteryosong Silo 31. Doon nakatago ang mga empleyado ng Vontech na naka-hibernation. Pagkalipas ng ilang panahon, automatiko silang majay gising, at magiging mga manager ng mga silo. Ang layunin ay masigurong pagkatapos ng apocalypse, lahat ay umuusad pa rin ayon sa planong inilatag ng kumpanya. Sa Tunnel 32, ang manager na si Stephanie, ay sa wakas ay nanganak na. Ang kawawang asawa niya ay sa huli naging full-time na tatay na nag-aalaga sa bata. Si Stephanie, na may palayaw na mouse eye, ay galing din sa Tunnel 31. Ngayon, habang sinusubukan niyang kumonekta sa kanyang mga nakatataas, napagtanto niyang naputol na ang linya sa pagitan ng dalawang lugar. Gayunpaman, kung pag-uusapan ng pinakadesperado, si Norm ang dapat banggitin. Siya ang nakababatang kapatid ni Lucy, ang bida, na aksidenteng napunta sa Tunnel 31. Sa pagtatapos ng nakaraang season dahil sa pagtuklas ng maraming lihim na may kinalaman sa Tunnel 31, kaya siya nagtago sa lugar na ito. Pagpasok pa lang ay agad niyang nakita si Bud, ang robot na utak computer, ang matalinong tagapamahala dito. Pagkalipas ng ilang panahon, gisingin ni Bud ang isang taong natutulog para pamahalaan ang iba pang mga silungan. Kawalang awa siyang na-stock dito nang walang anumang supply ng mga kagamitan. Tanging ang kaunting malinis na tubig na tumutulo mula sa mga tubo ng bakal ang maaari niyang pagkunang buhay. Sa tabi niya, patuloy siyang kinukumbinsi na tanggapin na lang ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong silungan 31, 32, at 33 ay bunga ng buong pusong pagtutulungan ng makasaysayang sibilisasyon. Hindi ito kayang baguhin ng taong naliligaw sa harap ko. Nagbigay si Bud ng dalawang opsyon, alinman sa pagtulog sa cryo chamber na iniwan ng kanyang ama, upang hintayin ang malayong at hindi tiyak na dakilang hinaharap, o ang pag-iniksyon sa sarili ng isang dosis upang ang katawan ay agad maging abo. Gayunpaman, mas gugustuhin ni Norm na mamatay kaysa maging isang pyesa, na walang karapatang magsalita, kahit na ang matagal na pag-aayuno ay nagpapahina sa kanyang katawan. Hindi na niya kaya, ngunit naniniwala siyang may magagawa pa rin siya. Sa pag-iisip nito, hindi alam ni Norm kung saan kukuha ng lakas. Biglang tumayo at dumiretso sa gitnang control panel, at walang pag-aalinlangan na pinindot ang switch, pala'y gusto niyang buksan ang lahat ng cryo chambers, para magising lahat ng mga lintik na mahimbing na natutulog. Dapat nating malaman na ang mga taong ito, bukod sa mga high-level management ng Vontech, ang iba ay mga investor para sa end-of-the-world plan. Ang paggising nilang lahat ay tiyak na hindi magandang senyales. Ngunit kahit ano paman, hindi ito magiging mas masahol pa sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi pa nababanggit ang miniaturized control device pagkatapos ng paglabas ng dalawa. Ang mga nakaligtas sa ibang mga bunker ay mga dagalang na naghihintay lang nakatayin. At ang kalangitan sa wastelands ay hindi pa kailanman naging maliwanag. Sa pinakamadilim na oras, baka nagsisimula pa lang. Ito ang nilalaman ng unang episode ng Fallout Season 2. Ang seryeng ito ay malinaw na hindi masyadong palakaibigan para sa mga hindi pa nakapanood ng Season 1. Sa unang episode pa lang ay sabay-sabay nang lumabas ang maraming storyline. Bukod pa rito, ang oras ay nagpapalipat-lipat na nakakaapekto ng malaki sa karanasan sa panunood. Kung babalikan natin ang kwento ng Season 1, kailangan talagang balikan nating mabuti. Dahil may isang storyline pa na hindi pa nababanggit sa episode na ito. Iyon ay ang hidwaan sa pagitan ni Knight Maximus at ng Brotherhood of Steel, na sa katunayan ay isa rin sa mga pangunahing nilalaman ng serye. Sige, hanggang dito na lang muna ang episode natin ngayon. Kung nagustuhan ninyo, ay follow nyo ang Kwentong Pelikula para mapanood ang mga bagong episode. Paalam at kita-kits!